Masayang araw, mga ka-PL. Sa pangalawang pagkakataon, hinamon o naghamon muli si Attorney Vic Rodriguez kay Da Junior na magpapulburon test na po. Ewan ko lang kung pakinggan ni Da Junior itong pangalawang hamon ni Attorney Vic Rodriguez sa kanya. Sa palagay ko lang, hindi lang naman si Attorney Vic ang naghahamon sa kanya. Si Tatay Digong, ang taong bayan. Di ba? Bilang siya ang Pangulo ng bansa, karapatan po natin na mga bumoto sa kanya, naniwala sa kanya, higit sa lahat, mga nabudol niya na malaman natin kung siya ba talagang polboronic o gawa-gawang kwento lang. Di ba? Hindi ho nagbigay ng pahayag kung siya ba polboronic. Hindi rin magawang magpa-drug test. Pero, ang lakas ng loob, mga kababayan, na pumunta doon sa nasabat na bulto-bultong siyabuyas na nagkakahalaga po ng 13.3 billion pesos na may timbang po na 1.8 tons na siyabuyas. Siguro, mga kababayan, nung habang tinitignan niya yung dami ng siyabuyas, dami nito, tulo laway na siya. Ha? Sana all? Ingi nga. Diba? Ito ang sinabi ni Attorney Vic Rodriguez. Pagkatapos nito, basahin ko naman po itong balita na pumunta nga siya doon sa nasabat na bulto-bultong siyabuyas. Okay, pero bago tayo magsimula, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At pag-click na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, palike naman po ang video. Maraming salamat. Makikisuyo lang po. So, ito na ang sabi ni Attorney. Ayan. Diba? Attorney Vic Rodriguez. Pangalawang pagkakataon na po ito, mga kababayan. Isang oras pa lamang po ang nakalipas. Ang tigas na mukha, Manyor. Pag hindi mo hindi mo tinugunan itong paghahamon sa'yo ni Attorney Vic Rodriguez. Ang drug test ay isang simpleng proseso. Tama. Na regular na ipinatutupad sa mga eskwelahan. Estudyante nga Di ba? Dinadrug test Pribado at gobyernong empleyado at maging sa pagkuha ng driver's license. Bakit yung mga yan? Dinadrug test. Bakit yung Pangulo hindi? Oo, may drug test nang nangyari o nakapag-drug test na siya bago pa man ang halalan. Pero ngayon po, ang kahilingan ng taong bayan. Ngayon. Nung nakaraan nga na nagpa-drug test siya at na-interview siya ni Kato Nying. Ganun nga yung pangay. Ando na? Sabi ni Kato Nying. Okay na? Asa pedeya na? Ando na? May video ko niyan. Panoorin niyo po. Nasa baba. Ito pa. Katulad ninyo. Nilahat na lang po ni Attorney Vic Rodriguez. Para nga naman ito sa pangkalahatan. Pero sapul ho siya dito. Bilang Pilipino, karapatan natin masiguro na walang, eto na, katotohanan ang hindi matigil-tigil na aligasyon na gumagamit ng illegal na droga ang ilang opisyal
ng ating pamahalaan. Ilang mga opisyal. Yan lamang po ang sinabi ni Atty. Vic Rodriguez para po ito sa nakararami. Ayan, pero siya naman talagang tinutukoy dito eh. Yan po ang aking pag-aanalisa, mga kababayan. Kung ako lang si attorney, sabihin ko talaga, wala namang masama eh. Hindi naman nagpaparatang si Atty. Vic. Diba? Naghahamon lang naman siya. Pag-drug test kayo. Diba? Parang ganun, Mr. President. Parang ganun lang ang ibig sabihin ni Atty. Vic. Tulad po natin, yun naman lagi sinasabi natin eh. Magpa-drug test po kayo kasi nakakalimutan na po yan. Natatabunan na naman ng kung ano-anong issue. Anong issue tumabon? Yung it's complicated. Di ba? Tapos si BP Inday Sara, yun, totoo talaga yung sa kanya. Na meron siyang pinariringgan na manggagamit na wala akong nakikita kundi si The Junior lang, mga ka-PL. At baka si na rin, yung kapatid niya. Di ba? Tapos sabay naglabas ng statement na it's complicated daw ang kanilang relasyon ng pamilya Duterte at Marcos. Tinatabunan na naman po ang isyo sa drug test. Mr. President, hindi po nakakalimot ang taong bayan. Hindi po namin titigilan ang panawagan na ikaw ay magpapulburon test. Ikaw po ang Pangulo ng Bansa. Kung hindi mo kayang solusyonan ang bigat o ang mahal na presyo ng bilihin, abay tugunan niyo po ang kahilingan ng taong bayan na magpapulburon test kayo. Simpleng proseso lang, sabi ni Atty. Vic Rodriguez. Bakit hindi magawa? Dapat live naka-live. Hindi yung bigla na lang may lalabas na resulta, 2 minuto lang. Katawa-tawa naman. Ginagawa niyong tanga, yung taong bayan. Panahon pa po yun ng kampanya. Niloloko na ho tayo. Live po May mainstream media, may vlogger. Para walang kawala. Kung meron mang pandaraya. Yan. Hair follicle drug test now. Sabi po ni Atty. Vic Rodriguez. Dapat buhok. Ayan. Maging mabuting ehemplo sa mga kabataan. Ayan. Diba? Pangulo, siyempre, dapat maging mabuting ehemplo. Hindi yung ayaw mong sagutin yung aligasyon sa'yo, ayaw mo rin magpa-drug test, tuloy, nagkakaroon ng haka-haka ang ating mga kababayan na baka totoo nga ang aligasyon lamang. Lalo na't may mga lumabas ng mga dokumento mula sa PDEA at baka kalaunan ilabas na rin yung pulboronic video. Ayan. Ito na po yung isa pang balita. Ay, pangalawa pala. Ano sabi dito? Ayan. Mula po dito sa Abante. Ayan. Mga politiko, pulis na posibleng sangkot sa nasabat na malaking bulto ng shabuyas, mga kababayan, pinaiimbestigahan. Ang lakas ng loob ninyong mag-imbestiga diyan sa mga pulis na sangkot at mga politiko. Paimbestigahan din po natin sila Junior kung totoo ba o hindi ang aligasyon sa kanya. Mahirap sa atin may pinipili tayo
Wala sanang pilian. Pangulo ka, dapat maging ehemplo ka, magandang ehemplo ka sa kabataan. Parang may kinikilingan. Pulis lang at ilang mga politiko. Ito pa, pinaiimbestigahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung mayroong mga politiko o pulis na sangkot sa nasabat na 13.3 billion pesos halaga ng sabuyas ng mga otoridad sa barangay Pinagkrusan, Alitatag, Batangas, mga kababayan. Personal na nagtungo sa lugar ang Pangulo nitong Martes ng umaga at ininspeksyon ang nasabat na bulto ng sabuyas na aniya ay pinakamalaking huli ng mga otoridad na umabot sa 1.8 tons. Totoo ba talaga to? Nasabat ba talaga to? O baka naman pwede naman kasing di ba? O, wag na ituloy. Alam niyo na po yun, mga ka-PL. O, nais ni presidente o ng presidente na matukoy kung sino ang nasa likod ng malaking huli, kaya ipinaubaya niya sa Philippine National Police o PNP at Philippine Drug Enforcement at iba pang ahensya ang pag-iimbestiga. Ito sabi niya, kahit sino man ang kasabwat dito sa drug trade, kahit powerful politician, police, or kung sino man ay talagang pinaiimbestigahan natin, sabi ni Dayunyor. Pinawala nyo na naman yung issue sa drug test Ang lakas ng loob mo, Nyor. Na paimbestigahan ito. O tama naman yung gagawin ninyo. Paimbestigahan nyo yan para magkaalaman kung sino ang nasa likod nito. Pero unahin nyo po muna yung sarili ninyo. Kasi baka hindi po ninyo matukoy, hindi po ninyo malaman kung sino ang nasa likod nito. Kasi mismo kayo nga na Pangulo, mayroong aligasyon na hindi nyo po sinasagot. Simpleng drug test na hindi nyo magawa. Papaano yan? Sabihin lang ng mga yan. Si ano nga pulboronic daw yan Hanggang sabat lang. Pero walang nahuhuli. Yan. Unahan nyo po, Dayunyor. Wala namang masama sa kahilingan ng taong bayan. Simple lang naman yan. Magpapulburon test lang kayo. Mahirap bang gawin yan? Basta live lang live. Hinamon kayo ng dating Pangulong Duterte. 2 daw kayo. Ayan, sige na. Para matigil na rin yung katangahan nitong mga trolls tungkol sa fentanyl, para maintindihan nila kung para saan ang fentanyl. Di ba? Yan lang po, mga kababayan. Lakas po ng loob niya. Okay? Hanggang dito lamang po. Maraming salamat sa inyo lahat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.